So ito pong part 3 ng ating pong series na pinag-uusapan. Ang pamagat ng mensahe na i-share ko po sa ating lahat ay pinamagatan po nating unity that pleases God. Ang pagkakaisang nakapagbibigay ng kaluguran o katuwaan sa Diyos. Kapag sinabi po nating to please God, it means to make Him happy and satisfied. Ibig sabihin ay yung nakakalugod, nakakapagpasaya o nakakapagpa-igalak sa kalooban ng Lord. Yan ang pag-usapan po natin ngayon. So samahan po ninyo ako sa pagbabasa po natin ng scripture at babasahin po natin yung pong dalawang magkatapat na mga scripture sa Bible. Yung sinulat po ni Mark at saka ni Matthew. Basahin po natin yung sinabi muna ng Mark chapter 9 verse. Sabi po dito sa Mark chapter 9 verse 38 to 40. Okay, babasahin ko po. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Sabi ng verse 39, ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sabi ng verse 40, sapagkat ang sino mang hindi laban sa akin ay panig sa akin. O panig sa akin ang hindi laban sa akin. So sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi tayo magkakalaban. Hindi tayo magkakaaway. No? Okay lang ho, magkaroon ho tayo ng mga favorite food. Hindi tayo magkaisa doon sa favorite food, di ba? Okay lang yon. Sa favorite color, okay din lang ho, hindi ho tayo magkaisa doon. Favorite movie na gusto natin, yung iba gusto madrama, yung mga mahilig gusto lagi umiyak. No? Yung iba naman, action, gusto lagi barilan. Kami nang magkapatid doon, nag-aaway lagi kami sa palabas. Isa lang yung TV namin na black and white. Gusto niya. Siya doon sa mga drama. Gusto ko doon sa barilan, yung mga Fernando po. Yung iba naman gusto comedy. Ayaw naman ayaw nilang madrama. So, we have to respect the taste of other people about sa kanilang taste sa food, sa palabas na gusto, even sa music. Okay lang, magkaiba-iba tayo ng favorite na music na gusto. Kung iba gusto yung makaluma, yung mga mga 90s. Hindi talaga tayo magkakasundo pagdating doon. Pagdating din naman po sa sa mga places na gustong puntahan, magkakaiba din tayo. Pero when it comes to God, when it comes to purpose, when it comes to vision sa ating family, dapat magkaisa tayo doon. Dahil kung hindi tayo magkakaisa doon, when it comes to faith, when it comes to God, when it comes to purpose, ay dapat magkaisa tayo doon. Diba? Kasi kung hindi tayo magkakaisa doon, we will be in trouble. Kita nyo, yung hindi nagkakaisa patungkol sa pananampalataya. Laging may kaguluhan di ba? Laging may away. Sabi nung bata sa kanyang tatay, Tatay, saan po ba naggaling ang tao? Bakit po may tao? Paano ka po nagkaroon ng tao? Sabi ng kanyang tatay, anak, alam mo ba, ng tao, yan ay nanggaling sa unggoy. Naging unggoy, tapos naging bakes, tapos naging bakula, tapos saka sa paglipas, naging tao. Ganun po ba? Paglipas ng ng ilang araw, nagtanong naman po yung bata doon sa kanyang nanay, Nay, bakit po may tao? Alam mo yung batang mga maliliit, minsan paulit-ulit sila. Tinanong niyang nanay niya, bakit po may tao? Bakit po nagkaroon ng tao sa mundo? Sabi niya, anak, alam mo kasi ganito yan. Si God, nilikha niya ang buong mundo. Nilikha niya ang mga ibon, nilikha niya ang mga puno at lahat ng bagay na dito sa mundo. At ang Panginoon, nais niya na yung mga nilikha niya ay mayroong mamamahala. Kaya ang ginawa niya, lumikha siya ng tao at kumuha siya ng alabok, tapos inanyuan ito na kawangis din niya, may damdamin, may puso, di ba lahat? Na meron si God na feeling kung anong meron si God, meron din siya. Kaya kawangis siya ni Lord. Tapos siya hiningahan at naging buhay na kaluluwa. Kaya may tao. Di siyempre, nalito yung bata dahil yung tatay at saka na magkaiba ang belief.
Bakit po sabi ni tatay, galing daw po sa unggoy, tapos sabi po ninyo, galing daw po sa lupa na nilikhang kawangis ng Diyos. Alin po ba doon ang totoo? Sabi nung kanyang nanay, anak, ganito kasi yan. Alam mo, yung ang tao'y likhang galing sa Diyos, na galing sa alabok na kawangis ng Panginoon, yun isa side namin. Yung sinasabi ng tatay mong ang tao'y galing sa unggoy, yun sa side ng tatay mo. Lahing unggoy. So, di kagulo na, ano? So, ano, makikita niyo po ba na magkaiba ang belief? You will be in trouble sa inyong tahanan. Dapat magkaisa tayo ng pananampalataya. Naniniwala tayo sa Diyos, maniwala tayo sa Diyos. Kung hindi, we will be in trouble kung magkakaiba tayo sa ating tahanan paniniwala. Laging may debate. No? Kaya dapat sa pagdating sa Panginoon, magkaisa tayo, isa lang ang Diyos. Di ba? Pananampalataya, magkaisa din tayo that God will provide. Di ba? Kung hindi tayo magkakaisa doon, we will be in trouble. Kaya magulo. Kaya iba-iba. Bakit sa Pilipinas? Watak-watak. Kasi ang daming religion. Ang religion, hindi ho yan ang makapag-unite sa atin. Only God can do it. Yung relationship mo kay Lord, yan ang makapag-unite. Amen? Ang religion, nagdi-divide. Kasi kanya-kanya, sabi ng religion na isa, kami ay tama, mali kayo. Sabi naman ng iba, kayo mali, tama kami. Di ba? Ganoon ang yun ang laging sinasabi ng mga religion. Kami lang ang maliligtas. Pag hindi kayo sumapi sa amin, siyempre yung ayaw namang sumapi sa kanila, iba din ang sasabihin. Kaya magulo. Alam mo kung away ng Israel, Iran, ang pinag-ugatan, religion. Religion po sila. Yung isa masyadong conservative, kung ano-ano, na pinipilit na ipadamit, ipasuot, yung alabag naman sa kalooban, sa kanilang puso. So, kaya relationship can unite, but religion divides. Kaya si Lord, pumunta siya dito, hindi siya nag-build ng religion. Ano kanyang binild? Relationship between God and men. Laging relationship. Nag-build siya ng relationship sa mga makakasalanan. Nag-build siya ng relationship doon sa mga taong difficult people. Diba? Nag-build siya ng relationship sa mga mayayaman. Nag-build siya ng relationship sa mga mahihirap. Nag-build siya ng relationship doon sa mga pinuno ng bayan. Diba? Sa mga tax collector, kagaya ni na Zaccheo. So, mapansin po natin dito, mga kapatid, na only relationship with God can unite us. If we have no right relationship yung kay God, ito nyo, kapag sira ang relasyon mo sa Diyos, sira na rin ang iyong relasyon sa ibang tao. Diba kaya dapat maayos mo na ang relasyon mo kay God? Kapag maayos ang relasyon mo kay God, madali mong maaayos ang iyong relasyon sa ibang tao. Kaya laging ikaw may away mo ang Lord, di ba? Yung kaaway mo ang Lord, like may tampo kay Lord. Laging sa ibang tao, ganun ka na rin. So, kaya mga kapatid, let's form a unity that pleases God. So, sabi po ng Matthew chapter 12, basahin natin yung Matthew chapter 12, verse 30. Tingnan ninyo, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kung hindi ka panig kay Lord, edi kaaway ka ng Lord. Ganun lang yun. So, baka kay taning ka siguro. Sabi, at ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. So, what is the mission of Satan and what is the mission of our Lord Jesus Christ? Alam po ba ninyo? Mas kabisado nyo pa at mas naka-incline pa kayo sa mission ng kaaway kaysa sa mission ng Panginoon. Ano ba ang mission ng kaaway? The devil came to what? John 10:10. To steal, to kill, and to destroy. Kaya kung iyong layunin lagi, iyong pag-away-awayin yung kaganda-gandang relasyon ng mga magkakaibigan, magkakapatid, magpipinsay, lagi mong dala iyong mamayay pag kinausap mo na sila, hindi na sila okay. At meron na silang tampuhan at galit-galit sa isa't isa. Yan ang mission ng kaaway para buluhin ang mga pamilya, magkakapatid, pati lupa, pinag-aawayan, lupa sa paso, di ba? Lupa sa kuko, di ba? Pinag-aawayan lahat yon, pati sa liig, lahat na ng lupa. Pinag-aawayan. No? Yun ang kaaway. Trabaho yon ng kaaway. Kasi opposite ang mission ni Jesus at saka ang mission ni Satan. Si Jesus naman po, ang mission naman po niya ay
para i-reconcile, pagkakasundo-sundo, pagkaisahin tayong lahat sa Kanya, sa pamamagitan niya, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagmamahal. So, dito po, sa binasa po natin sa inyo, yung pong nangyaring yan ay nakakita po yung mga alagad ng Panginoon nang nagka-cast out ng evil spirit, naghihil ng mga may karamdaman. Tapos parang nai-insecure yata yung mga alagad ni Jesus at bakit may gumagawa ng iba. Dapat maging happy tayo kapag meron din tayong nakasalubong dyan na nag-share din ng Word of God at nag-aakay din sa Panginoon kahit hindi naman natin ka JA1. Basta ang layunin ay mabuti at para kay Lord at ang tinataas si Lord, kaisa natin sila kahit hindi sila taga JA1. Nakuha po ba ninyo? O kung nagpamug natin si Ran, hindi mo ka-churchmate at hindi mo kaparehas ng pangalan ng church na yung dinadaluhan, magkaiba, basta hindi JA to. O ibang church, siguro marami na kayong mga kilala mga church. Basta at ang layunin ay ipinapahayag ang Diyos na mayroon lang isang Diyos, meron lamang isang Panginoon at tagapagligtas si Kristo at mga manlilikha. Kaisa natin yung mga yun, kahit hindi ka JA1. Nakuha po ba ninyo? Basta si Lord ang ipinopromote. Huwag natin silang siraan. Ay, hindi, mas magaling kami kisa kanila. At saka mas anointed kami. Kaya kita mo, mga pangalan mga sa church namin, anointed one. Di sinisiraan mo na yung mga ibang mga tao. Kung sa Panginoon din naman yon, huwag mong siraan. Ang nangyari kasi diyan, nung nagpapalayas ng demonyo, yung hindi nila kasama sa grupo, parang na-insecure yung mismong malapit kay Jesus na bakit hinahayaan ni Jesus na gayon. Pero ang sabi ng Lord, huwag niyo silang pagbawalan. Panig sa akin ang hindi laban sa akin. At ang mga hindi nag-iipon, ay nagkakalat. So, ibig sabihin, ang hindi kapanig kay Lord, yung mga ang layo nila ay magkalat. Kapanig yun ng kaaway. Yung nagdi-divide ng bansa, yung mga nagpapakalat ng mga fake news. Kaganda-ganda ng plataforma, sinisiraan yung magandang plataforma. Kaya sinabi ko po nung nakaraan na unity is not based on feeling. Ang unity ay dapat po ay hindi nakabase sa ating not based on our own feeling, but based on what can benefits to everyone. 'Di ba? Paano kung halimbawa may tampo ka doon sa namumuno. Kahit maganda yung layunin ng kanyang ginagawa, lagi kang merong hindi magandang impression Naku, nagmamalaki yan. Naku, umpisa lang yan. Wala kang pero maganda naman, di ba? Pero dahil may tampo ka, may sama ka ng loob, nakaka-apekto yun doon sa pagpo-form ng unity. At tapos, sasabihin mo, naku, alam mo, pag ginagawa niya yan, nagmamalaki lang yan. Naku, ganito yan. Di ba? Nag-aaklas yan. Ganon, no? Kasi affected yung iyong pagbubuo ng unity sa iyong pakiramdam. Pero dapat ang unity, hindi magbase sa pakiramdam, kundi dapat magbase tayo sa kung ano yung mas makakabuti para sa lahat. Sometimes we need to sacrifice our own feeling, di ba? Para lang magkaroon ng unity. So, tingnan ninyo po. Ano po ba yung unity? Pag-usapan natin na nakapagbibigay kaluguran, yung nakakapagpasaya sa Lord. O di ba kayo, masaya ba kayo magulang na lagi nagbabangayan ng inyong anak? Lagi silang nag-aaway-away? Yeah? Di po ba hindi? Malungkot. Isa sa ikangay kalungkutan ng inyong puso na makita ang inyong mga anak na kaunti na nga lang sila nagbabangayan palagi. Pero pag ang inyo pong mga anak nakikita nyo yung isa pinapalakas, yung nanghihina, yung nag-fall o yung bang parang may pinagdadaan ng problema nandun na nag-i-encourage sila sa isa't isa, nagtutulungan, paggipit talagang nagkakaroon ng pagdadamayan. Di ba masaya ka bilang mga magulang? Pero walang kasing saya na makita ng magulang sa kanyang anak na sila nagtutulungan. Lalo na si Lord. Ikaw, tao ka pa lang, naging masaya ka pag nakita mo ang mga anak mo na ganun, na nagkakasundo-sundo sila, nagkakaisa sila, nagtutulungan. Naging masaya ka bilang magulang na tao. Di lalo na ang Diyos na tayo kanyang mga hinirang mga anak na tinubos pa niya na nagkakaisa tayo.
Pagamat iba-iba ang ating level ng educational attainment, iba-iba ang ating upbringing, iba-iba ang ating status sa buhay, may melancholy, mayroong ano tawag doon? May sanguine, mayroong ano pa ba yung isa pang temperament na ng mga tao. 'Di ba? Merong introvert, mayroong extrovert, 'di ba? Merong intro boys, ay iba pala na pa yung banda na pala yun. Okay? So, tingnan ninyo mga kapatid. Iba-iba, pero when it comes to God, kita mo naman, nagkakaisa tayo, di ba? Parang napaka-imposible talaga na magkaroon ng unity without God. But with God, unity is possible. May mayaman, may mahirap. Pero pansinin nyo, nayu-unite tayo. Bakit? Kasi only God can unite people. But the devil destroys. Nagdi-destroy yan. So, number 1, what are the kinds of unity that please God? Number 1, ito po yung unity na nakakapagpaligaya, pagpapasaya sa Diyos. Unity that glorifies His name or that glorifies God. Yung unity na nakapagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng Diyos. So kapag po tayo ay magpo-form ng unity, yan man ay sa tahanan natin, sa opisina natin, sa barangay natin, o sa church, lagi nating tatanungin ang ating sarili palagi, is this kind of unity brings glory or will bring a highest glory to the Lord? O makakapagsira sa pangalan ng ating Panginoon? Minsan naman po, ang mga nag-perform ng unity hindi para to glorify God, but to glorify themselves. Di ba? Sa Bible ay mayroon pong kayong kwento na mababasa na isang tao na unang-unang naging dakila, naging sikat sa buong mundo. Ang pangalan niya po ay si Nimrod. No? Si Nimrod po ang siya pong namuno sa pagkakaisa sa ilang ng senar. Kasi yung mga tao po noon, ito yung hindi pa nagkakaroon ng ito matapos magkaroon ng baha. Si Nimrod ay siya po isang napakahusay na hunter at kauna-unan siya naging dakila sa buong mundo. Naging sikat siya. So bumuo po siya ng unity na ang purpose ng unity yun ay para abutin ang Diyos. Abutin daw po yung langit. So sila po ay nagkaisa, nag-form po siya ng pagkakaisa para po magtayo ng isang napakataas na na tore na abot po sa langit para abutin po ang Diyos. So nakita ng Diyos na yung unity na pinoform ni Nimrod ay hindi siya makapagbibigay ng luwalhati. Kaya sabi niya, bumaba ang Panginoon at nakita ng Lord na hindi maganda to, hindi maganda ang maging kalabasan ng kanilang ginagawa. So, ang ginawa ng Lord, tingnan niyo sa Genesis chapter 11, tingnan niyo, sinabi, ngayon, nagkakaisa silang lahat, iisa daw po ang kanilang wika, at pasimula pa lang to ng kanilang binabalak at hindi daw po magtatagal, gagawin na lang nila kung ano yung mga gusto nilang gawin. Yan sabi, hindi daw po magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Kahit na hindi na sa mabuti. O sige, magkaisa tayo, gumawa tayo ng mga bomba, yung mga pampasabog, diba? Yung patay lahat ng tao pagka sumabog. Maganda ba yung unity na yun? Hindi for distraction. Kaya, ang ginawa po ng Lord, bumaba po siya. Ginulo ang wika ng tao. Doon po nagsimula na magkaroon po ng salitang mga Chinese, Japanese, di ba? Bangladesh, yung lahat ng klase-klase ng mga iba-ibang wika na Pilipino, iba-iba. Kaya, hindi na sila nagkaintindihan. Chongqing, kilaing tong-tong, chawma, kiting galadya. Hindi magkaintindihan. Yun, hindi na natuloy yung construction. Hindi na natuloy. Sabi nga po ng mga Bible scholar, kung hindi daw po ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao, dahil united sila, nung panahon pa lang nila, may nakarating na sa buwan. Diba? Doon pa lang, na mayroon na agad. Kaya medyo natagal-tagalan . So, kaya pansinin niyo po,
si Lord pala ay against sa pagkakaisa na hindi makaka-glorify sa kanyang pangalan yung kalalabasan ng unity na yon. Nung si Moses po ay umakyat sa bundok para tanungin si Lord kung ano ang direksyon ng Diyos sa bansang Israel at kung ano ang plano ng Diyos sa Israel. Sa Exodus chapter 32, just read for yourself. Verse 1 hanggang 10, makikita niyo po doon na si Moses ay nagpray doon sa sa bundok. Tapos sa kanyang pakikipag-usap ay natagalan. Ang mahirap kasi minsan, pagka walang matinong leader na namumuno, sometimes nagiging magulo talaga. Kaya advantage kung merong namumuno na matino. So dahil walang namumuno, ang nangyari, nagkagulo yung mga tao doon sa baba. So, basta na lang sila pumili ng isang gusto nilang mag-lead sa kanila. Oy, pwede bang wala si Moses dito, ikaw na lang maging leader namin. Bigyan. Mahirap kasi yung leader na tayo lang ang pumili. Ano magagawin natin? Yan tagal naman ni Moses. Hindi natin alam kung ano nangyari na sa kanya. Magaling pa gumawa na lang tayo ng sarili nating Diyos. Tinan nyo, gumawa sila ng sarili ng Diyos. At yun na nga lang ang ating sambahin. Hindi natin alam kung nasaan na. Ano nangyari kay Moses na yan? Siya, sige. Tapos, akin na yung mga gold ninyo. Pagsamasamahin natin yung gold. Yung gold na nakuha nila sa Egypt, ang ginawa po nila, pinagsama-sama nila yon. Nagkaisa sila, nagtunawin yung gold, tapos gawing baka. Tapos nung mabuo yung baka, winorship nila. Ito ang naglabas sa atin sa Egypt. Ito ang nag-provide sa atin ng ating mga pangailangan. Sambahin natin ang baka na ito. Grabe, yung Diyos nang gumawa ng ginto, hindi yun ang sinamba, at ang sinamba yung ginto. Bakit ba sila binigyan ng Lord ng gold? Kasi ang gold, ito po'y, ang simbolo po ng gold is glory. Gold symbolizes the glory. So, ngayon, ang ginawa po nila, yung ginto, ginawang baka, at yung ginto ang sinamba. Instead na ang sambahin ay yung nagbigay ng ginto, lumikha ng ginto, di ba? Umimbento ng ginto, di ba si Lord? Ang sinamba yung ginto. Sumamba po sila sa Diyos-Diyosan. Sila po ay nagkaisa, pero ang pagkakaisa nila cannot give a highest glory to the Lord. At kapag ang pagkakaisa ay hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ang Diyos ay nagiging kaaway. Ang Diyos ay nagiging kalaban. So sa tuwing nagpo-form ba tayo ng unity, is that kind of unity brings glory to God? O makapagbibigay lang ng luwalhati sa iyong sarili o sa iyo lang organisasyon? Diba? At hindi sa pangalan ng Panginoon. I am telling you, the Lord is against that kind of unity na hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Anong klase ng unity? Ang sinasamahan at sinasalihan ng Diyos, yung unity na kapagbibigay ng luwalhati sa pangalan niya. Let us read the book of Matthew chapter 18, verse 19 and 20. Basahin po ninyo. Sabi doon, tandaan ninyo kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa. Dalawa lang, ha? Dalawa lang yun. Hindi kailangan marami. Hindi ko naman sinasabing hindi na kailangan ng marami. Sabi ko lang, very powerful ang unity kapag ang unity for the glory of God. Kung ang dalawa lang ay magkaisa. Tingnan nyo, tandaan ninyo, kung dalawa sa inyo dito sa lupa ay mag-asawa, nag-pray. Pray natin, mabayaran lahat ng ating utang. Di ba? Ganun. Sabi, tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa, anong mangyari? Magkaisa sa paghingi ng anuman sa panalangin. There is power in united prayer. Ito'y, ipagkakaloob. Kita nyo, dalawa lang magkaisa. Magkaisa lang, hindi magkaiba ang inyong, kahilingan, kundi dapat parehas kayo ng hinihiling. Sabi nung isa, mabuhay pa siya. Hindi, gusto ko mamatay na siya. Mahirap yun. Pag gano'n, lalong hindi tutugon si Lord. Dapat magkaisa tayo ng hinihingi. At
ano daw mangyayari? Ipagkakaloob daw po sa inyo ng aking amang nasa langit. Dahil sabi ng verse 20, look at verse 20. Sabi doon, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon na nag-iinuman. Ay, hindi pala yun. Okay, so, na nagkakaisa. Di ba? Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon na nagchichismisan, nagtutungit. Gayon ba? Ano yon? Nagba-Bible study, nag-sharing about sa Word of God. Dapat kung tayo, alam mo, ang ganda nung nabasa ko sa Bible kanina. Ako nanghihina. Ba, nung pagbukas ko ng Bible, eksakto doon sa binasa ko. Tamang-tama doon sa sitwasyon ko. Ganun din napakabuti talaga ng Panginoon. So, nandun ang Lord kasi pinag-uusapan nyo ang Lord. Pero pag, alam mo, yung si sister na yan, hindi ko gusto yan. Hindi nagpapautang yan. Tsaka, alam mo, sama ng ugali niya. Pagka mayroong yung mga handaan, laging nagbabaon niya ng plastic. Oo, napapansin ko nga. Yung unity na yon, wala ang Diyos doon. Ang kaawat, sige, sabi ni Satanas, sige pa, dagdagan mo pa. At mamaya, away yun, kagulo yun. Bakit? Kasi hindi si Lord ang pinag-uusapan. Kaya pag hindi si Lord ang pinag-uusapan, hindi na nakakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos, kaya si Satanas siya ang pupunta doon. Kaya pansinin niyo, pagka pinag-uusapan ang mga away, mga galit, lalong nadadagdagan yung galit at sama ng loob pag yun ang pinag-uusapan. Yung galit at sama ng loob sa isang tao. Sa kabilang banda, kapag pinag-uusapan natin yung pagpapatawad ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ng tao, mapapansin po natin doon yung presence ng Lord, mararamdaman natin doon, and the Lord will provide the best solution for us. Kapag ka po ganun. Kaya saan man daw may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa pangalang Panginoon, nandoon ang Panginoon sa kalagitnaan. What do you think? Nandito kaya si Lord o wala? Sino ba ang pinag-uusapan natin dito? Hindi politiko, hindi celebrities, si Jesus. At yun ang palatandaan na naandito ang presence ni Lord. Hindi natin siya nakikita sa physical realm, pero nandito si Lord. Bakit? Dahil siya ay ating itinataas at siya binibigyan natin ng kaluwalhatian. So, ang bansang Israel po, during the time ng mga judges, sila po ay nilusob ng mga Madianites, mga Madianita or Madianites. Sila po ay group of people na galit sa Israel. Ngayon, ang Israel po ay, konti lang sila, napakakonti. Samantang milyon-milyon yung mga sundalo ng mga Madianites. So, ang ginawa po ng Lord, tinawag niya si Gideon, pinuspos niya ng kanyang espiritu to unite the people and fight against Madianites. So, tinawag niya yung mga tao. Ang dami niyang nakolekta na mga sundalo na mga reservists na sumali sa gera. Mga 32,000 din. Versus 1 million, 32,000. Sabi ng Lord, dami naman ang kasama mo. Baka naman pag nanalo kayo, sabihin nila, dahil madami kayo, kaya kayo nanalo. Tapos sa halip na ibigay sa akin ang glory, sabi ni God, angkinin nila ang glory. Kaya ganito, pauwiin mo na lahat na natatakot. So nung umuwi, minatira pa rin 10,000, marami pa rin. Kaya natrim ng natrim, sinala ng sinala. Alam niyo po hanggang sa 300 na lang ang natira. Pero alam niyo po, kahit po sila ay 300, natalo po nila yung 1 million because they are united. United sila kay God. Meron lang silang isang sigaw. At meron din lang silang isang taong naglilid sa kanila na yun ipinafollow nila. So, bakit ginulo ng Panginoon yung Madianites? Sapagkat ang pagkakaisa ng Madianites is not to glorify God, but to destroy His people. So, kaya kapag hindi nakapagbibigay ng luwalhati sa Diyos, ang pagkakaisa na iyong pinoform, tandaan mo, the Lord is against on that kind of unity.
So, anong klase ng unity na pinoform natin? Bago tayo mag-form ng grupo o ng samahan, kahit pa yan ay TODA o kung ano-ano, bikers or whatever, dapat lagi mong titingnan, ito ba'y makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? O papahiya lang ito sa pangalan niya? Kung makapagbibigay ng kaluwalhatian yan sa Diyos, tandaan mo, yung pagkakaisang yan, pagtatagumpayin niya ng Lord. No matter what happened. Amen? So, ang pangalawa po na unity that pleases God, na nakita ko po sa Bible, yun pong unity that promotes good things. Yung pagkakaisa na nagpo-promote ng kabutihan, ng kaunlaran, nagpo-promote ng pagmamahalan, yun, good things yun. Nagpo-promote ng improvement, hindi distraction, good things yun. Balikan natin yung Genesis chapter 11 verse 5 and 6. Bumaba si Yahweh upang tingnan, sinosurvey ni Lord yung lungsod, yung tore na itinayo nila ng mga tao. Ang sabi, nagkakaisa daw po sila, ngayon ay iisa daw po ang kanilang wika, pamula pa lang yun, umpisa pa lang yun ang kanilang binabalak. At gagawa sila ng kahit na na hindi nila magustuhan. Nakita ng Lord na hindi siya mabuti, hindi mabuti ang kalalabasan. Hindi maganda. Kaya simula pa lang, inagapan. Right? Inagapan ni Lord. Kung namumuo pa lang, low pressure area pa lang. Tinarget na agad ni Lord to destroy that kind of unity dahil nakikita niya ang future na hindi ito makakabuti. Parang ganito. Bakit winasak ng Amerika yung tunnel ng mga kalaki-laki at kamahal-mahal ang nagastos, di ba? Bakit nagpasabog sila doon? Dahil po, yung tunnel na yun ay punong-puno ng maraming mga nuclear weapon ng Iran na hindi na hinayaan na yun ay ma-form. Bakit po? Dahil pag na-form yun, ito ho ay makikreate ng distraction, hindi lang sa bansang Israel, hindi lang din sa bansa nila, sa buong mundo ho. Kawawasak. Kaya inagapan nila, pinasabog na po nila yung tunnel na po yun para mahinto yung paggagawa po ng nuclear weapon. So, ang ginawa po ng ating Lord para hindi ngay lumala yung sitwasyon, kasi nagtatayo na sila ginulo ng Panginoon. Wala ngang bomba na ginamit si Lord that time, pero ang ginamit ng Lord, yung lengguwahe nila iba-iba. Okay? Kaya nagkaroon ng iba-ibang mga wika. So, diyan natin makikita na hindi pala nakakatuwa o hindi nalulugod si Lord kapag ang unity natin ay hindi nagpo-promote ng kabutihan. Kahit magdasal ka pa, sige, mag-pray tayo. Pero kung ang pagkakaisa, sige tayo mag-prayer rally, prayer rally tayo. Pero, ang iyong prayer rally ay para pabagsakin ang gobyerno, the Lord will not listen to you. Kahit pamasama ang presidente o kahit pamasama ang sino mang leader, at ang kakalabanin mo ay ang gobyerno, the Lord will not go into your side. Bakit? Sino ang nagtatag ng government? Di ba ang Lord ang naglagay ng government? Dapat sa isang lugar may gobyerno na pinamumuno o may pamahalaan na yung pamalahan, yun yung mag-care sa mga tao. Masama kasi yung namumuno pastor, kurap, tsaka ganito, ganyan, tsaka mahina, tsaka mahinang dumaskarte. Kaya guluhin na natin. Diba? So, hayaan mong ang Lord ang magtanggal sa kanya o magtuwid sa kanya, hindi ikaw. Diba? Dahil kapag kinalaban mo ang gobyerno, nakalagay sa Biblia yan sa Romans chapter 13. Walang gobyerno na hindi itinalaga ng Diyos. Ang umaaway sa gobyerno, umaaway sa Diyos. Ngayon, ang role ng church, ipag-pray ang mga namumuno. Yes, maaaring kayo po, iba-iba yung mga ibinoto ninyo na presidente or kung sino mang mayor yan. At hindi yan nanalo. Pero dahil hindi nanalo at nanalo yung hindi natin gusto, ang role natin doon, ipag-pray na lang natin. Kasi yun ang tinuturo ng Bible para magkaroon daw ng peace sa ating bayan.
ipanalangin ang namumuno, huwag sirain ang government. So, kasi si Satanas, yan ang kanyang ginawa sa langit. Hindi niya nagustuhan ang gobyerno ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, nag-form siya ng kudita sa langit ng rebellion. Nilabanan niya ang gobyerno ng Diyos. Hindi naman siya nanalo. Binagsak siya dito sa lupa. So, yan ang kanyang mission. To destroy the government that the Lord is invented. Yung inimbento ng Diyos. Meron po sa Bible kayong makikita na dalawang namuno na magkasunod. Si Saul. Sinong nakabasa ng kwento ni Saul? Haring Saul. Si Haring Saul po ay kauna-unahang naging hari ng Israel. Nung una, maganda ang kanyang pamumuno, pero nung bandang huli, hindi na naging maganda. Siya po ay hindi perpekto na hari. Sino? Si Saul. Ang dami niyang mali, di ba? Sinong nagtalaga kay Saul? Si God. Kasi tao siya hindi siya perfect. Kaya, hindi rin perfect yung magiging pamumuno niya. Ang gobyerno ay mabuti. Nagiging masama lang ang gobyerno kasi yung nauupo o namumuno. But the government is good. Kung good, yung namumuno. Ay, ang nangyari, nung una maganda. Aba, nung pahuli na, palala na. Ayan, hanggang sa nagkaroon na siya ng sariling agenda, na yung agenda na lang niya, yun na lang ang gusto niyang sundin at gawin at tinalikuran niya na ang Diyos. At meron po doong isang tao na kilalang tao din, ang pangalan si David. Magaling din siyang leader. At naging threat kay Saul si David. Kaya gusto niya laging patayin, hantingin. Kaya si David po, umalis sa Israel. Nagtago sa Cave of Adullam. Nag-form siya ng grupo. United sila sa Cave of Adullam. Pero alam niyo po, yung grupo ni David, kahit po si David ay gustong awayin ni Saul, gustong tirisin ni Saul, araw-araw hinahanting siya para patayin. But David never touched the leader that God has appointed. So, nag-form si David ng unity. Sino ang kinalaban? Kinalaban ang mga hintil, mga Palestine na kumakalaban sa gobyerno nila. Yun. Pero yung unity na pinorm ni David, hindi para labanan ang gobyerno nila, para labanan yung kaaway nila. Alam nyo mga kapatid, we are not wrestle against flesh and blood. Ang kalaban mo, hindi tatay mo, hindi nanay mo. Yung demonyo na nag-i-influence ng mga negative thought, yung negatibong paraan, ng greediness, yun ang kaaway natin, hindi yung tao mismo. Nakalagay sa Bible yan. Ang kaaway natin si Satanas. Ang kaaway natin hindi yung parents natin. Ang kaaway natin yung devil na nag-i-influensya lang, na naglalagay ng mga negatibo sa isip ng isang tao. Nakuha nyo po? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi ikaw ang kaaway ko. Si Satanas. Oo. Hindi yung misis, hindi yan si Satanas. Ayan. Okay? Yan. Maring na-influensyahan lang siya. Di ba? Ganon. Yan. Inaway ba ni, yung bang pagkakaisa na pinorm ni David para atakihin yung gobyerno nila? Hindi. Di ba gusto na lang, binibigyan na sila ng Lord ng pagkakataon para mapatay nila si Saul. Minsan pinatutulog ng Diyos ng mahimbing si Saul para magawa na ni David ang isang bagay na pwede na niyang papatay. Pero ang sabi niya, David lagi, ni David, wag. Huwag niyong pagbubuhatan ako. Yaan niyo siya. Yaan niyo na lang si Lord ang mag-ano sa kanya. Yung pumalo, wag ako. Oh. Ngayon, meron naman ding isang tao naman. Pagkatapos ni Saul, si David naman ang hari. Si David din, may mga pagkakamali din. Dami rin yung pagkakamali. Ngayon, meron din namang isang tao na nag-form din ng unity. Ang pangalan niya po ay si Absalom. So si Absalom, nakumbinsi niya ang napakaraming tao sa Israel, nakuha niya ang loob.
naging malapit sa kanya. Alam mo, kung ako ang hari, no? Yang iyong anong yan, madali kang makakakuha ng passport. Doon sa kanila, daming proseso katagal-tagal. Sa akin, easy lang yan. Laging lahat ng tao, ganun sinasabi niya. Nako, kung ako, papakinggan ko agad yung iyong hinaing na yan. Kung ako ang hari. Ganun ang ano niya. Ganun. At nakapagbuo po siya ng malaki pong grupo at nag-unite sila. Pero ang unity nila, mga kapatid, is not to fight the enemy of Israel, but to fight the leader. And you know what happened sa nagbuo ng pagkakaisa na hindi nagpo-promote ng good things? Sang araw, sa second, I think, Samuel or Chronicle, chapter 18, verse 9. Sabi po, nakasakay sa kabayo si Absalom. Habang nakasakay sa kabayo, yung kanyang buhok, nasabit sa puno ng oak tree. Sumabit ang liig niya sa puno. At yun, namatay na siya doon. So ano pong masasabi natin? Si David, nag-form siya ng unity para ano? Labanan ng kaaway, hindi yung kanyang leader. Kahit yung kanyang leader ay masungit, kahit yung kanyang leader ay masamang ugali, pero yung David, Spirit of David, nag-form siya ng unity, hindi para kalabanin yung namumuno, kundi kalabanin ang jablo. Ganun po yun. Si Absalom, nag-form din siya ng unity, pero hindi para kalabanin ang kaaway, kundi para kalabanan ang namumuno. And the Lord never pleased to Absalom. Si Lord na rin ang gumawa ng paraan para matapos ang buhay ni Absalom. Sumabit ang kanyang liig sa sanga ng kahoy. Yun, napatay siya ng mga kalaban. Kaya mga kapatid, tingnan natin, pag tayo nagpo-form ng unity sa church, sa inyong barangay, ito ba ay nagpo-promote ng mabuti o nagpo-promote ng division o ng pag-aaway-away o ng pagkakasundo? Let's unite for good. Sabihin mo nga sa iyong katabi, let's unite for good. Let's unite for good. Yes. Nung panahon po ni King Jehoshaphat, sa 2 Chronicle, chapter 20, verse 20 hanggang 22, nag-unite ang mga Amalekites, mga iba pang mga ites, para ano? Lusubin nilang Israel. Gusto nilang mawalan na sa mapa, mabura ang Israel sa mapa. Nagkaisa sila. Pero yung pagkakaisang ngayon ay hindi pinabura ng Diyos. Bakit? Kasi hindi mabuti. Ano ba sabi ng Panginoon? Those who will bless Israel will be blessed, but those who will destroy Israel will be destroyed. Ayaw ng Panginoon yung mga yun na maubos. Kasi pinipreserve ng Lord ang lahing yun. Kasi doon siya sa lahing yun nagsimula. Sa dugo ng mga Israelita, kinuha yung dugo na pangligtas mo at pagligtas sa akin. Kaya kahit hindi sila perfect, matitigas ang ulo nila, pinaprotektahan sila ng Lord. Ayaw ng Lord na masira. Kasi pag naubos na sira ang Israel, pati ang Bible na ating binabasa, wala nang bisa. Di ba? Kung papabayaan ng Diyos ang Israel, di ba? Hindi pa ka napapansin? Dami nang umatake sa Israel. Kaya nang lusawin. Kakarampot lang na bansa. Kaya siyang lusubin. Magkaisa na yung mga bansa. Pero ba't hindi sila pinapayagan ng Diyos na magtagumpay? Kasi pag nagtagumpay ang mga kawilaban sa Israel, ang Biblia, wala na itong kapangyari. Yung kumbaga sabihin natin, powerless. Kaya ang sabi ng Isaiah 54, verse 17, sabi ng Isaiah 54, verse 16 and 17, siya ang gumawa ng mga weapons of war. Pero ang sabi ng Lord, no weapon formed against you will prosper. Hindi magtatagumpay ang anumang mga weapon ng kaaway. So, kaya kahit anong pagsisikap ng mga kaaway na bansa na wasakin ng Israel, hindi talaga pinagtatagumpay ng Diyos. Kasi Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against you will prosper. Kaya binigyan sila ng Lord ng revelation paano makapag-invento ng mga Iron Dome
So, napansin po natin dito, pag ang unity hindi magpo-promote ng good things, hindi yan sasamahan ng Diyos. Amen? So, kaya, lagi nating i-discover ang ating sarili. Baka naman yung unity hindi para sa mabuti. Sabi ko po kanina, ang unity is not based on our feeling, but based on what can benefits to everyone. Kasi halimbawa, ito, merong dalawang nag-suggest. So, yung suggestion ng isa ay magbe-benefits ang mga children. Ang mga children. Yun namang isa, ang suggestion niya, magbe-benefits ang children, ang young, at ang adult. Ngayon, nagustuhan ng majority na ang suggestion noong isang tao na magbe-benefits ang young people, ang children, ang adult, ang siyang kanila pong gawin at sundin. Di ngayon ay hindi napaunlakan yung suggestion ng isa. Sumama ngayon ng loob dahil hindi napaunlakan o hindi na-aproban ang kanyang suggestion. Di siyempre, ikaw na hindi na-aproban yung suggestion, anong feeling mo? Di ba, sama ng loob mo? So, dahil masama ang loob mo, magbubuo ka na, hindi maganda yan. Sila lang dyan. Ito. Hindi ka makikiisa dahil masama ang loob mo. So, alam niyo po mga kapatid, ang unity ay hindi laging dapat ay nakabase lang doon sa pakiramdam natin. Ang unity ay dapat ay ibase natin doon sa sino ang mas magbe-benefit. Kaya sometimes we need to sacrifice our feeling kahit hindi natin gusto yung ipinapagawa, pero makakabuti para sa lahat ng tao. Diba? Sa totoo lang tayo, gusto nating tumawid kahit saan kalsada. Tayo tumawid. Hassle-free, diba? Parang, ang layo ng pupuntahan mo, dito ka, ito yung bahay na pupuntahan mo, ang tawiran doon pa sa kabilang ibayo, di pupunta ka pa doon. Lahat nagtatawiran doon, di ba? Parang gusto mong tumawid dito dahil napakalapit na, ito lang yung pupuntahan mo. Pero dapat lahat magkakaisa doon para, Pero sometimes we need to follow, di ba? Kahit parang sa feeling natin, mali, sa feeling natin, dahil ito na yung pupuntahan mo, tatawid ka na, kaya lang, yun ang kailangan mo maki-unite, maki-isa. Dahil kung hindi mo gagawin yun, gugulo ang ating bansa. Kita nyo, bakit sa ibang bansa, katulad ng mga Singapore, ng Hong Kong, ang mga tao talagang, united talaga sila. Sa disiplina, pagdating sa disiplina, isa sila. Sa atin, walang ganon. Kaya yun ang isang weak points natin. At we, as a church, huwag na tayong dumagdag. Di ba? Kahit minsan, labag sa ating kalooban, magpipirmit-pirmit pa. Kailangan hindi na. Di ba? Ganun. Pero kailangan mo sumunod, di ba? Kailangan mong makiisa kasi yun yung itinakda. At kung mali ang kanilang ginagawa, the Lord will punish them. Ikaw naman na sumusunod, kahit labag sa iyong kalooban, pero dahil yun ang hangarin ng Diyos na gawin mo, the Lord will bless you. I am telling you, mga kapatid, anong nangyari nung magkaisa po yung mga Amalekites against Israel? Hindi maganda, ginulo ng Diyos ang kanilang pagtitipon. Ang ginawa po ni Jehoshaphat, tinawag niya mga musician, mga tamburinis sa pangunguna ni Pastor Apple at sila ay nagtamburin. Buhay na pala si Pastor Apple no? Tamburin sila. Iwagay-iway ang mga tamburin. Purihin natin ang Diyos. Iisang worship sila. Alam niyo yung ginawa ng Panginoon habang sila, wala silang mga dalang barel, wala silang mga dalang mga armalite o mga kanyot. Nagkantahan, nag-worship and prayer, nagkaisa sila. Ano pong ginawa ng Panginoon? Pag binasa ninyo po yung 2 Chronicle chapter 20 verse 20 hanggang 22,
ginulo daw po ng Diyos yung pagkakaisa ng mga kalaban against them. So, ibig sabihin, pag ang pagkakaisa sa ikakabuti, sasama si Lord. Pag ang pagkakaisa, hindi sa mabuti, kakalaban nyo ng Lord. Now, pansin ko po sa Bible, na kapag tayo ay nagkaisa ang mga Kristiyano sa mabuti, ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala. Sinong gusto yun na siya mabuhusan? Sinong gusto nyo sa inyong tahanan, mabuhusan kayo ng pagpapala? Eh, kung lagi tayong mag-aaway-away, parang pag nagbuhos ang Lord ng pagpapala, ay parang yung timbang butas, doon na huhulog yung blessing, naglilik, nawawala din. Di ba? Pagka merong disunity. Pero pag may unity, nako, walang blessing na makakalampas. Salong-salo natin lahat. Sabi po sa aklat ng Acts, chapter 4, verse 33, at saka 32. Basahin natin iyon. Ano daw nangyari doon? Sige nga, basahin natin lahat. Sabay-sabay. Yung malakas, yung may boldness. Sabi po doon, nagkaisa ang alin? Damdamin at isipan ng alin? Ng ilan? Ng ilan lang? Hindi. Ng lahat. Ng mananampalataya. Ng believers. Kunyari, JA1, nagkaisa. Sabi, at di itinuring ni Numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Oy, upuan ko yan, ha? Kita mo, may nakatatak pang pangalan ko. Shoot, magdala ka ng iyong upuan. Hindi mo upuan ito. Hindi, okay lang. Umupo ka lang dyan, kahit upuan ko yan. Pwede mo rin yung upuan. Di ba? Ganun, parang ganun ang, nagkaisa ng damdamin na hindi itinuring para sa sarili nila. Itong mic ko, pwede mo itong gamitin. Kahit ito pang pastor. Huwag mo lang ilolobat, ha? Para may magtira ka naman ng battery para sa akin. Okay lang, gamitin mo. Diba? Ganun. So, tingnan ninyo po. Ano ang nangyari nung daw po sila ay magkaisa? Walang hassle. Yung mga pastor nila, mga apostle na leader, ay hindi sila pinoproblema. Nakapaggagawa sila ng mga miracle, nakapag-share sila ng word of God. Kung leader ka, sa away-away yung mga kasama mo. Instead na makakonsentrate ka sa ipinapagawa ng Lord, doon ka magpo-focus sa pag-aayos ng tampuhan. Diba? Di ubos na ang energy mo sa pagbabati ng lagi nang nag-aaway. Di sa halip na yung energy mo ay i-focus mo sa pag-share ng Word of God, napunta tuloy dun sa awayan ng isa't isa. Kasi hindi sila magkasundo-sundo sa kulay ng kurtina. Kulay lang ng kurtina, napakalaking issue. Diba? So, pansinin nyo. Ano ang nangyari? Yung naging smooth, naging maganda yung flow. Dahil naging maganda ang flow, sabi po doon, taglay daw po ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Unstoppable. Yung pag-share ng gospel, walang hassle. Ano ang nangyari? Basahin natin sa dulo. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Grabe, palapakan natin ang Lord. Pag may unity, sigurado, pag bumuhos ang blessing, salo natin lahat. Walang tapon. Sabihin mo siyang katabi, walang tapon. Sino bang nag-donate niyan? Pagkain na yan. Ay, hindi ko gusto. Galing yan. Uwi niya. Uwi. Huwag dalhin dito. Kita ninyo? Blessing na sana. Naiuwi pa. Dahil hindi mo kasundo yung nag-donate ng panset. Nakikita nyo po ba yon? Na nahindiran yung blessing? So, kapag may unity, siguradong yung blessing salo nating lahat. Kasi dito gusto niyang masalo ang lahat ng blessing na ibubuhos ng Diyos sa kanyang bahay, sa kanyang opisina, sa kanyang kumpanya, sa kanyang church. Unity is very important. Kailangan diyan ng pagkakaisa. Okay po, pagkakaisa saan? Sa mabuti. Yung unity that promotes good things. And last, ulitin natin, ano ba yung mga, ano ba yun? Una, ang klaseng unity na nakakaluwalhati, lugod sa Diyos. Yung unity that glorify the Lord, unity that promote good things. At ang pangatlo po, unity that builds. Yung unity nagbubuo ng tao, hindi nagwawasak.
Sige, magkaisa tayo. Siraan natin sa Facebook. I-post natin sa alas 7, sabay-sabay. Yung kanyang ginawang kalukuhan o kanyang ginawang kapalpakan sa opisina o sa church. Try to imagine that instead na ayusin yung tao para bigyan ng pagkakataon na maituwid ang kanyang buhay ay sinira mo. Hindi nakapag-build. We as a church, dapat po tayo ay magkaisa na i-build ang isang tao. Kung meron pong nag-fall sa kasalanan na hindi naman niya kagustuhan yun pwedeng dala lang ng kahinaan. Huwag nating hatulan, huwag nating pagkaisahan na sipain o pagkaisahan na siya'y ipahiya o pagkaisahan na siya'y masira ang pagkatao niya. Mag-build tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, tinawag ka ng Diyos as a builder. To build people, not to destroy. Yes, tingnan ninyo po sa Isaiah chapter 58 verse 12. Basahin po natin. Ito, muling itatayo ng mga lingkod ko ang mga putang nadurog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang moog. Mga tagapagtayo ng mga wasak na bahay. Imagine nyo po, meron pong mga mag-asawahan na sila hindi magkasundo-sundo. Anong gagawin mo doon? Gagatungan mo pa ba yun ng gagatungan para lalo silang mag-away? O ikaw igagawa ng paraan para magkasundo sila? Ibig sabihin niyan, ikaw ay tagapagbuo, hindi ka tagapagwasak. Hindi, o yung nga, tama nga yan. Naku, iwalain mo yan. Mata lang na ba? Di, wasak-wasak na. Instead na gumawa ka ng paraan, mag-form ka ng group para to support yung mga tao para ikaw ay mabuo pa sila, ay hindi na dahil ikaw ay gumawa na ng pagsira. So sumasama ang Diyos pala kapag ang ating layunin ay pagbuo. Kasi yun si Lord yun ang mission niya to build people. Para i-build ka. Tinawag din tayo ng Lord para i-build ang buhay natin. Kasi wasak-wasak ang buhay natin. Sino ba dito ang perpekto ang buhay bago niya makilala sa Lord? Ang dami naman nating mga kasiraan sa buhay. Ngayon, napunta din, unti-unti tayong binibuild ni Lord. Yung mga nasira sa atin, nire-repair muli ng Lord. Overnight ba na naitatayo ang isang bahay? It takes time to build a house. But it takes overnight to destroy it, di ba? It takes time to build a home. Kaya, bakit ganon siya? Binibuild pa siya ni Lord. Habang nandito siya, dumadalo sa gawain, unti-unting binibuild hanggang nadidevelop ang niyang karakter o nababago siya hanggang sa mabuo siya to become a better person like him. So tayo po mga kapatid, we are united in connecting people to God and making them a true followers of Jesus. Let's be united in connecting people to God and making them a true followers of Jesus. That is the reason why we are opening churches sa mga house, mga home, sa mga towns, barangays, garahes, living rooms. Bakit po? Kasi sa Bible, ang church, nakita ko po, hindi po doon sa mga matutulis, may mga kung ano-anong mga puno na mayroong building na malaki. Bahay-bahay sa mga home, sa living room, sa garage, di ba? Nandoon po yung church. So, ang church is a people, not a building. So, ngayon, mga kapatid, let's be united in connecting people to God and making them a true followers of Jesus. Kaya po tayo nag-o-open ng mga churches sa iba't ibang lugar dahil gusto natin na yung mga tao mailapit natin kay Lord. We are not building religion. We are building relationship to God para ang tao ay ma-restore ang buhay, mabago ang buhay at maging maunlad ang buhay nila sa tulong ng Panginoon. So pag ganoon ang ating layunin, we are united. Saan? United tayo sa pagbuo. Si Nehemiah ay nilagyan ng Panginoon ng burden para buuin yung nawasak at nasira nilang lungsod. Kaya po sila'y umuwi sa kanila. Sinakripice niya yung kanyang trabaho, malaking sweldo, pero siya po muna ay nag-leave sa trabaho niya, umuwi sa kanila. Nag-form siya ng unity, na-unite niya yung mga tao para i-build daw po yung kanilang mga nasirang mga pader, mga gate ng kanilang lungsod.
Sabi po sa Nehemiah chapter 2 verse 17 to 18. Nag-testify siya. Tapos sabi sa verse 18, kasi sabi itayo natin yung nasira, di ba? Sama-sama sila. Sabi sa verse 18, sila daw po ay nagtulong-tulong. Saan? Sa maganda nilang layunin. At meron naman pong against doon sa magandang layunin. Sila Tobias, sina Sanballat at si Gesem. Saan ka ba kag-grupo kabilang? Gabay ka-grupo ni Tobias at ni Gesem at saka ni Sanballat? Yan. Ano ba ang ginagawa ninyong iyan? Wika nila. Kayo ba'y naghihimagsik laban sa hari? Kontra agad. Yan. Hindi mo na, yung bang hindi mo na inalam, basta na lang agad nagbigay ng conclusion. Kayo, kaya ginagawa niya, kayo nag-a-class, kayo nagre-rebelde. Ang hirap naman nung hindi mo muna inalam, basta ka na lang nag-post sa Facebook, pero hindi mo inalam muna yung punot dulo. Okay, so sa verse 20, anong sabi? Itatayo namin at pagtatagumpayin kami ng Diyos. Kita niyo po, ang ginagawa po nila is for the glory of God. Di ba? Hindi para sa kalang sarili. For the glory of God. Kasi nga, nasa kahihiyan sila dahil wasak yung bansa nila. So, sa isa pa pong kwento sa Biblia, during the time of Haggai, natuwa ang Lord. Sila po ay nagsama-sama. Pag binasa niyo po yung Haggai chapter 1 verse 13 to 14. Pansin niyo to, basahin po natin. Nalugod siya. Sino yun? Si Lord. Kaya't sa pamamagitan ni propeta, kita nyo, sa pamamagitan ni propeta Haggai ay muli niyang ipinasabi sa sambahayan, nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Kita nyo, kapag ang ating layunin ng unity is to build other people, to build the church, to build families, to build a person na nasira ang buhay, nalulugod si Lord at sasama sa atin. Tingnan niyo yung verse 14. Tingnan niyo, simula noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat na nagtatrabaho. Ibig sabihin, lahat ng gumagawa. Lahat ng workers, sinong magbibigay ng lakas? Si Lord. Lahat ng humahayo sa mga outreach na ang purpose is to build people, to build families, di ba? To build yung dream sa buhay ng mga tao. Ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa inyo. At hindi lang yon, ang Diyos din ang magpo-provide ng lahat ng kailangan ninyo. Tingnan ninyo po, ang Diyos daw po ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga nagtatrabaho na muling itayo ang templo. Hindi lamang si Zorobabel na gobernador ng Juda at si Josue na pinakapunong pare, kita nyo, kundi ng buong sambahayan na lumaya sa pagbabalik mula sa pagkabihag. Paano natin i-connect sa ating panahon? Hindi lang mga pastor, hindi lang senior pastor at reverend. Lahat ng nabago ang buhay mula sa kasalanan, di ba? At nanumbalik sa Panginoon. Kita nyo, sama-sama at nagtulong-tulong nilang sinimulan na muli itayo daw po ang templo ng Panginoon makapangyarihan sa lahat na kanilang Diyos. Kaya kapatid, sasamahan tayo ng Diyos kapag ang ating pagkakaisa ay sa mabuti. Pag ang ating pagkakaisa ay sa kalulhati ng Diyos at pag ang ating pagkakaisa ay sa pagbuo ng pamilya na nasira, pagbuo ng buhay ng tao. Now, before I end, ang sabi ng Korinto chapter 13 verse 11, magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Sino ditong gusto niyang samahan siya ng Diyos? Magkaisa tayo para sa Kanya. Amen? Let us pray. Father, thank you so much, Lord. Tinuro mo sa amin kung ano ang klase ng pagkakaisa na nakakatuwa, nakapagpapasaya at nakapagbibigay ng ligaya sa inyong pangalan. At naniniwala kami kapag ikaw ay naging masaya at nalugod, natuwa, Lord, walang panalangin na hindi mo kayang tugunin.
Walang prayer, Panginoon, na iyong tatanggihan. Lahat, Panginoon, ng prayer, Lord, approve para sa iyo. Lord, samahan niyo po kami sa aming layunin. Gusto po naming ma-save ang marami dito sa Pangasinan. Gamitin mo kami, Panginoon, to build people, to promote good things, and to glorify your name. Samahan niyo po kami sa aming layunin. Gusto naming, Lord, maparangalang kayo sa pamamagitan ng aming pagsasama-sama at pagtutulong-tulong para ang mga tao po na naliligaw ng landas ay madala po namin sa inyo. Make us as an instrument of unity para po sa mabuti. Maraming salamat po. Pwede ba tayo manalangin? Lagyan natin kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, gawin mo pong instrumento sa pagbuo ng pagkakaisa na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob, ng karunungan, maging ng resources to form unity that pleases to your name. Maraming salamat po. In Jesus' name. Kung na lang magpe-pray, Lord, pagpalain niyo po ang mga anak na nandito ngayon. I-supply mo ang lahat ng kanilang pangailangan. At hayaan mo pong lahat ng blessing na kanilang dinidesire sa buhay, masalulin nila itong lahat ng walang tapon at walang sayang sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. God bless po sa ating lahat.